Lucas chapter 8. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas, at si Juana na asawa ni Chuza, katiwala ni Herodes, at si Susana at iba pang marami na pinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. At nang magkatipon ang malaking karamihang tao at ang mga mula sa bawat bayan na sadyang sa kanya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ang maghahasik ay yumaon upang maghasik ng kanyang binhi, at sa kanyang paghahasik ang ilan ay nangahuhulog sa tabi ng daan at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. At ang iba'y nahulog sa batuhan, at pagsibol ay natuyo sapagkat walang halumigmig. At ang iba'y nahulog sa mga dawagan at tumutubong kasama ang mga dawag, at yaoy ininis. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa at tumubot na bunga ng tig-100. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ano kaya ang talinghagang ito. At sinabi niya, sa inyo'y pinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, tapot sa mga iba'y sa mga talinghaga, upang kung magsitingin ay huwag silang mga kakita, at mga karinig ay huwag silang mga kaunawa. Ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos, at ang mga sa tabi ng daan ay ang nakakinig. Kung magkagayoy dumarating ang dyablo at inalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsasampalataya at mga ligtas. At ang mga batuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita, at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panahon nagsasampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. At ang hulog sa dawagan na ito ang nangakinig, at samantalang sila nagsisiyahan sa kanilang lakad ay ininis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ng salita, pagkarinig at nangagbubunga, may pagtitiis. At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan, upang makita ng nagsisipasok ang ilaw, sapagkat walang bagay na natatago na di mahahayag, o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang meron ay bibigyan, at ang sino mang wala, pati ng inaakala niyang nasa kanya ay aalisin. At nagsiparaon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mga kalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. At may nagsabi sa kanya, "Nangatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka." Katapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa." Nangyari na sa mga araw na yaon na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kanyang mga alagad, at sinabi niya sa kanila, "Magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat-dagatan," at sila'y nagsitulak. Tatapot samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan, at sila'y nangatitigib ng tubig at nangasa kapanganiban. At sila'y nangagsilapit sa kanya, at siya'y ginising na nagsasabi, "Guro-guro, tayo mga mamatay." At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig, at nangagsitigil at humusay ang panahon. At sinabi niya sa kanila, "Saan naroon ang inyong pananampalataya?" At palibhasa'y nangatakot sila, at nagpangilalas na sinasabi ng isa sa iba, "Sino nga ito na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig?" At siya'y tinataliman nila. At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno na nasa tapat ng Galilea, at pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo, at malaong panahon na hindi siya nagdaramit at hindi tumatahan sa bahay kundi sa mga libingan.
At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw at nagpatira pa sa harap niya at sinabi ng malakas na tinig, "Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos sa nakataas-taasan. Pinamamanhik ko sa iyo na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat pinag-utos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao, sapagkat madalas siyang inaalihan at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal, at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi niya, "Pulutong," sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. At ipinamamanhik nila sa kanya na huwag silang paparoonin sa kalalaliman. Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok, at ipinamanhik nila sa kanya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon, at sila pinahintulutan niya, at nagsilabas ang mga demonyo sa tao at nagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay nagpadaluhong sa bangin hanggang sa dagat-dagatan at nangalunod. At nang makita ng nagsisipag-alaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas at sinaysay sa bayan at sa bukid. At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari, at nagsilapit sila kay Jesus at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonyo na nakaupo, may pananamit at matinong kanyang bait, at sila'y nangatakot. At sa kanila'y sinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inalihan ng mga demonyo, at pinamanhik sa kanya ng lahat ng mga tao sa palibot-libot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagkat sila'y napipigilan ng malaking takot, at siya'y lumulan sa daong at nagbalik. Datapat na manhik sa kanyang taong nilabasan ng mga demonyo na siya'y pagsama niya, datapwat siya'y pinaalis niya na sinasabi, "Umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo." At siya'y yumaon ng kanyang lakad na binabalita sa buong bayan kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya ginawa ni Jesus. At sa pagbalik ni Jesus ay sinalubong siyang may galak ng karamihan, sapagkat hinihintay siya nilang lahat. At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya isang pinuno sa sinagoga, at siya nagpatira pa sa paanan ni Jesus at pinamamanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay, sapagkat siya may isang bugtong na anak na babae na may 2 taong gulang, at siya naghihingalo. Datapwat samantalang siya'y lumalakad ay siniksik siya ng karamihan. At sa isang babae na may 12 taon nang inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sinamay walang makapagpagaling sa kanya, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipong laylayan ng kanyang damit, at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, Guro, inimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan." Datapwat sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin." At nang makita ng babae na siya hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal, at nagpatira pa sa harapan niya na sinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahilan kung bakit siya hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa." Samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae, huwag mong pagbagabagin ang guro." Datapwat nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at siya ay gagaling." At nang dumating siya sa bahay ay hindi niya pinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao, maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat at pinanambitanan ng dalaga. Datapwat sinabi niya, "Huwag kayong magsitangis, sapagkat siya'y hindi patay kundi natutulog." At tinawanan nila siya na nililibak,
na napag-aalamang siya'y patay na. Natapat tinangnan niya sa kamay at tinawag na sinasabi, "Dalaga, magbangon ka." At nagbalik ang kanyang espiritu at siya nagbangon pagdaka at kanyang pinag-utos na siya bigyan ng pagkain. At nangagtaka ang kanyang mga magulang datapwat ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanyang ginawa.